contingency plan kung kinakailangang ilikas sa mga Pilipino mula sa Iran. Sa Israel naman, mayroon na pong naipadala na team para tiyakin ang kondisyon ng ating mga kababayan roon. Ang 4 na kababayan po na nasugatan at nasa ospital, 2 na po sa kanila ang nailabas at 2 naman po ay nananatili sa pagamutan at ipinagdarasal po natin na mabilis na nilang paggaling. Ang direktiba ng Pangulo sa DFA, DMW at OWA ay mabilis ang tulong sa ating mga kababayan. No one is left behind. Yun ang tagubilin ng Pangulong Marcos Jr. At para po sa mabilisang pag-contact po, meron po tayong Middle East Emergency Hotlines, ang DMW OWA Help Desk, i-dial lang po ang 1348. At for those abroad naman po, pwede nyo pong i-dial +63-21348. Handa na po tayong sumagot sa inyong mga katanungan. Maraming salamat, Yusek Claire. First question, Chloe Hofana, Business World. Good morning po, good afternoon, Yusek. Telco operators urged President Marcos to review the Konektadong Pinoy Bill, warning that some provisions could undermine regulatory oversight and pose risks to national security and fair competition. So, has the President reviewed the bill, and does he intend to sign or veto the bill, given it is among the admin's priority bills? As of now, we have been informed that no document has been given to the Office of the President, but rest assured that the President will evaluate every provision stated in the said Konektadong Pinoy Bill. Asahan po natin na nakikinig ang Pangulo sa mga maaaring issues patungkol po dito sa bill na to at babalansihin niya po ang para sa kabutihan ng kababayan natin, para din po kung may issue about national security at kung mayroong negative impact sa telco industry. Meron po ba tayong timeline dito, Yusek? Sa ngayon po ay wala pa po kasing naibibigay na dokumento. Ito naman po ay mabibilisan naman po ng Pangulo basta po naala niya po ang bawat provision sa nasabing bill. Thank you po. Maraming salamat, Chloe. Next question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Good morning, Yusek. Actually, nasagot niyo na yung itatanong ko eh. Pero ano ba kung mayroong specific directive ang Pangulo doon sa mga concerned government agencies para doon sa mga kababayan nating apektado ng tensyon, ano po yun, Yusek? Actually, may direktiba po ang Pangulo maliban po sa akin nabanggit. Ang DMW at OWA ay dapat siguraduhin ang safety and well-being of the OFWs na apektado ng tensyon dito sa Middle East. At magkakaroon po, ngayon po ay nasa crisis mode at heightened alert ang DFA, ang DMW at OWA para matulungan po ang mga OFW at ang kanilang mga pamilya. At nagkaroon din po, nag-set po ng 24/7 Middle East Help Desk for the OWAs para po mas mabilis ang pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Pero Yusek, is the President considering na magpatupad ng forced repatriation kung sakasakali? Hindi pa dumarating doon sa point na yun? Hindi pa po dumarating sa ganung punto, pero ready po ang ating mga ahensya kung kinakailangan po ng repatriation. Maraming salamat, Alvin. Next question, Maricel Halili, TV5. Magandang hapon po, Yusek. Yusek, manghingi lang po kami ng reaksyon doon sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte over the weekend. Una,